So eto mga kababayan, pag-usapan po natin ito pong nakita nating mga balita na kung saan nagsalita na po etong si Congressman Iyot Paulo Duterte mga kababayan, na kung saan dinipensahan niya po yung kanyang sarili at pinapalabas niya po na tanim kaso lamang daw at tanim video lamang daw po yung kumakalat na video na kung saan nananakit po siya ng isang tao dahil lamang po hindi napagbigyan na makatikim ng iyot mga kababayan yung kanyang isang bodyguard. So ngayon pakinggan po nating mabuti kung paano gawing uto-uto at tanga ni Paulo Duterte at ni Sara Duterte. Ito pong mga taga-suporta po nila ng mga DD-shit. Ito i-play po natin etong sinasabi ni Paulo Duterte na kung saan nasa mga taga-Dabawenyo na lamang daw po ang desisyon kung iboboto pa daw po siya mga kababayan bilang congressman ng Davao City, pero mariin po niyang iginiit na wala pong katotohanan yung kaso na isinampa po laban sa kanya at tanim kaso lamang daw po yan, kahit kitang-kita na yung ebidensya na siya po ay abusadong tao at mapanakit na tao mga kababayan. So ito i-play po natin etong nakita nating video galing po kay Ashley Gary na kung saan mga kababayan sabi dito, tanim kaso lang daw kahit kitang-kita sa CCTV footage ang ebidensya. So paano na lamang mga kababayan, biruin nyo ha, kung may video na at kitang-kita na po ng sambayan ng Pilipino ang pagiging marahas ni Paulo Duterte, paano pa kaya kung walang video yung pangyayari? Di patuloy po nilang gagawing uto-uto at tanga yung mga taga-suporta po nila at yung iba sa mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon ito i-play po natin mga kababayan. Sa akong mga kaigsunan Dabawenyo, karon nakakita na po ng video, dugay-dugay na nahitabo. Sige lang. Hindi pong desisyon kung kinsa inyong butohon sa inyong pagka-congressman sa unang distrito. Di ko magbuot o niya giingnan ko sa abogado kay hantod karon ila pang i-authenticate kung asa gikan ang video. So ipapa-authenticate pa daw mga kababayan kung saan daw po nanggaling yung video na kumakalat na kung saan nananakit po siya ng isang bugaw dahil hindi lamang po napagbigyan yung isang bodyguard po niya na makaiyot mga kababayan sa isang babae, at dahil na rin dun sa issue ng hindi pagkakaunawaan sa bayad sa isang pick-up girl. Kasi kung tutusin talaga mga kababayan ng usapan 13,000, pero ang nangyari ang ibinayad lamang po ni Paulo Duterte dun sa isang pick-up girl na hindi nakapag-perform doon sa kanya bodyguard na hindi nakabembang doon po sa isang babae, binigyan lamang po niya ng 1,000 piso. So ngayon ipapa-authenticate pa daw po ni Paulo Duterte kung saan daw po nanggaling yung video mga kababayan, pero maliwanag po sa sikat ng araw at sinasabi din naman po sa salaysay noong bugaw na nagreklamo po sa kanya ng pananakit at panghaharas mga kababayan, galing po yan sa isang bar. So kung tutusin hindi na kailangan ipa-authenticate kasi kitang-kita naman po yung mukha niya doon sa video mga kababayan na talagang nananakit po siya. Pero ang maliwanag po dito, hindi po niya dinideny na siya talaga yung naando dun sa video. So ibig sabihin, aminado talaga itong si Paulo Duterte na siya mismo ang naando dun sa video at nananakit ng isang tao. So ibig sabihin, siya po yung nangaabuso doon po sa video at hindi po niya idinideny yan. Pero ang pinapalabas po nila dito, yung kaso daw po ay tanim kaso lamang po. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kay Murag, nauna man og file ana sa amot og CIDG ba? Nauna file sa CIDG ang testimony, ang affidavit sa social media usa sa piskal. So di ko kara himo og statement ana kay wala pa may kadawat og. So yan mga kababayan ha, kita nyo maliwanag, hindi po niya idininay na siya yung naando dun sa video. Bagkos mga kababayan, ano yung sinabi niya? Ipapa-authenticate niya yung video kung saan ang galing. So pag nalaman niya kung saan ang galing yung video, automatic na mga kababayan, gagamitan na naman po nila yan ng karahasan para takutin yung pinagmulan ng mga video na kumakalat kung paano mangharas ng tao etong si Paulo Duterte at manakit po ng tao. So ngayon punta naman po tayo dito sa next topic po natin na kung saan ito talaga yung literal mga kababayan, nakitang-kita po mismo yung pambubudol ni Sara Duterte sa mga kababayang Pilipino po natin na kahit may ebidensya na, kitang-kita na sa video, pinapalabas po ni Sara Duterte na cover up lamang daw po yun. Sa kabalbalan, yan po yung pagkakasabi dito. Sara Duterte, Paulus Bar, fight case, just Marcos tactic to distract from 20 pesos rice plot kasi wala na daw po yung 20 pesos na bigas. Anong klaseng pag-uugali yan?
anong klaseng pambubudol yung ginagawa mismo ni Sara Duterte. So ngayon basahin po natin etong nilalaman ng article. Sabi dito, the Marcos administration is supposed on damage control again. The filing of a complaint against Davao City Representative Paulo Duterte is nothing but a political hit job by the Marcos administration to cover up the bangled 20 pesos per kilo rice rollout. Yan yung sabi dito according to the Vice President Sara Duterte, mga kababayan. So ngayon, ang sabi niya dito, every time na magkakaroon sila ng issue, malaking issue, nakabalbalan na ginagawa nila ang kanilang mga pang-cover up sa mga issue na ito ay atakihin yung kalaban nila sa politika. She said in a media interview in Zamboanga on Saturday, May 3. Sabi pa dito, mga kababayan, ito pa yung sabi ni Sara. Tulad nga ng sinabi ko, blanco yung budget, nag-file sila ng impeachment. Ang laking tanong nun kasi blank check yun Parang ikaw na ang magsasabi kung paano at saan mo gagamitin yung pera ng gobyerno. Nag-file sila ng impeachment nung nagkaroon ng drug overdose at merong binuwian ng buhay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report yung cocaine, yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon ay bigla na lang nilang hinila, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Yan po yung pinapalabas ni Sara Duterte. Pero kung iisipin po natin, mga kababayan, yan po ay literal na pambubudol na sa mga taga-suporta nila na mga DD-shit, mga kababayan. Bakit? Kasi unang-una, yun naman pong kay Paulo Duterte, kitang-kita po talaga doon sa video yung pananakit po niya sa isang kababayang Pilipino po natin, porket hindi lamang po naibigay yung kaligayahan ng kanyang bodyguard na makatikim ng kepias, mga kababayan, nang galaitin na etong si Paulo Duterte dahil ayaw magbayad di umano ng 13,000 pesos na naaayon sa pinag-usapan nila noong bugaw, mga kababayan. Biruin nyo ang lakas-lakas mag-order, humingi ng mga babae, barat naman palang magbayad. Ang isa pa dyan, mga kababayan, kapag siningil mo tapos nagalit, manghaharas, mananakit at kung ano-ano pang gagawin ng mga pagbabanta. So yan yung tatak Duterte na saglip na tulungan yung kanilang ama na naandu doon sa The Hague, Netherlands, saglip na magpakita ng simpatya sa kanilang ama. Ano po yung ginagawa nila? Nagpapasarap ng buhay, ng bababae at nagiinom. Kaya ito nga po yung tanong natin sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Kung ito nga mga anak ni dating Pangulong Duterte mismo hindi po nakikisimpatya sa kanilang ama, bakit kayo makikisimpatya kay dating Pangulong Duterte? Kung yung mga anak nga niya painom-inom lang, pasarap buhay lang at hindi iniisip yung possible na kahihinat na ng ginagawa po nila na pang-aabuso sa kapwa Pilipino po natin. So yan yung isang patunay kung paano kayo budulin ni Sara Duterte na kahit may video na, papalabasin pa rin na cover up lamang yung nangyari kay Paulo Duterte. Kitang-kita naman po yung patalim na hawak po niya na talagang iniuumba niya doon sa pagiliran, mga kababayan, ng isang taong pilit po niyang sinasaktan at ibinabangga yung kanyang ulo doon sa tao, mga kababayan. So yan yung tatak Duterte na talagang wala na nga sa kapangyarihan, napakagaling pa pong mang-abuso. Kaya doon sa mga taga Davao City, dapat pumili po kayo ng tamang congressman. Diyan po sa 1st District ng Davao City, ang piliin nyo po yung congressman na may malasakit sa inyo at yung congressman na hindi po itatakbo yung 51 billion na para sa proyekto ng flood control diyan po sa Davao City. Huwag na rin kayo magtaka kung bakit binabaha ngayon ang Davao City dahil nga po merong hinahanap na 51 billion at hindi maipaliwanag kung saan po napunta yung 51 billion na yan na para po sa mga flood control project diyan po sa Davao City. So yan yung isang patunay, mga kababayan, na talagang bukod sa may mga lalabas pang balita about dun sa testimonya ng bugaw, mga kababayan, na hinaras at sinakta ni Paulo Duterte, lalabas po dyan yung mga balita di umano, mga kababayan, na yung mga babae pala na ino-order ni Paulo Duterte ay iniaalok po niya sa mga kaibigan po niyang Chinese. So yan yung isang patunay din, mga kababayan, na bukod po sa pagiging bugaw din di umano ni Paulo Duterte kasi iniaalok nga niya yung mga babae doon sa mga kaibigan niyang Chinese,
maliwanag din mga kababayan na kahit wala na sila sa kapangyarihan, mapang-abuso pa rin po sila. So dapat, do sa mga taga Davao City, ang piliin yung congressman yung katulad ni Congresswoman Nograles, kasi unang-una masiisipin ni Congressman Nograles yung kapakanan ninyo at hindi sasaktan kahit kailanman yung mga taga Davao City, hindi katulad nitong si Paulo Duterte na porket hindi napagbigyan yung gusto, mapanakit na po. Ano po mga kababayan? So kayo, ano po ang komento ninyo hingil po sa pangbubudol na ito ng mga Duterte na kung saan kahit may video na, itatanggi pa at palalabasin pa na cover up lamang daw po ng gobyerno ni PBBM yan dahil wala na daw po 20 pesos na bigas. Kalat na kalat naman po yan mga kababayan na talagang bukod sa bumaba ang presyo ng bigas, talagang may 20 pesos na bigas at yan na po yung hindi mabubura sa isipan ng napakarami nating kababayang Pilipino. Ano po, so maliwanag, isang patunay kung paano kayo budulin ni Sara Duterte. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po sa mga topic na yan na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, nais ko lamang po magpasalamat sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads. Thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Maraming salamat po. Thank you po.